May mga lugar na akala natin safe. Mga lugar na normal at araw-araw nating pinupuntahan. Pero sa Japan, may isang urban legend na kahit sa loob ng banyo, hindi ka ligtas. Ang tawag sa kanya, the Red Cloak, or mas kilala bilang Akamanto. Nagsimula raw ang mga kwento sa mga lumang public schools at abandoned buildings sa Japan, lalo na sa mga CR na bihira nang gamitin yung mga cubicle sa pinakadulo. Yung medyo madilim, may sira ang ilaw, at parang laging malamig kahit mainit sa labas. Sabi ng alamat, kapag pumasok ka sa ganitong CR at napansin mong walang ibang tao, may posibilidad na hindi ka nag-iisa. Ganito raw ang nangyayari. Habang nasa loob ka ng cubicle, bigla mong maririnig ang isang boses. Hindi sigaw, hindi rin pabulong. Calm, malamig, no emotion. Tatanungin ka niya, do you want red paper or blue paper? Sa unang tingin, parang harmless. Akala mo caretaker lang o prank, pero huwag ka raw sasagot. Kapag sinabi mong red paper, bigla raw lalabas ang Akamanto, isang matangkad na nilalang, nakasuot ng red cloak, walang mukha, o minsan duguan ng katawan, hihiwain ka niya hanggang mapuno ng pulang dugo ang paligid. Kapag blue paper naman ang pinili mo, dahan-dahan niyang hihigupin ang dugo mo hanggang mangitim o mamutla ang katawan mo. May mga nagsubok na maging pilosopo. May sumagot daw ng yellow paper, green paper. Meron din sumagot ng wala. Pero ang totoo, kahit anong isagot mo, wala talagang tamang sagot. Ayon sa ilang urban legend researcher sa Japan, ang tanging paraan para makaligtas ay huwag sumagot. Huwag makipag-usap, huwag lumingon, lumabas agad ng CR. May isang kaso raw noong late 1930s hanggang 1950s na kumalat sa mga paaralan. May mga estudyanteng ayaw nang gumamit ng CR mag-isa. May mga batang umiiyak kapag pinapapasok sa cubicle. Walang official police record, pero sapat ang takot para magbantay ang mga guro. At tulad ng ibang Japanese urban legends, hindi malinaw kung totoo ba talaga or collective fear lang. May isa pang teorya. According sa mga tao, si Akamanto ay hindi multo, kundi simbolo. Simbol ng takot, kahihiyan, at vulnerability. Kasi aminin natin, ang CR ang lugar kung saan pinaka-defenseless ang tao. Mag-isa ka, nakakulong at walang tutulong agad. Hanggang ngayon, may mga Japanese students na umiiwas pa rin sa last cubicle, lalo na sa mga lumang building. At kung sakaling mapunta ka sa Japan at pumasok ka sa isang tahimik na public restroom, tandaan mo, kapag may nagtanong sa'yo, red paper or blue paper, huwag kang sasagot.